Na palakpak para sa Diyos na buhay. Then shout hallelujah! Praise God. Let's pray. Salamat po Panginoon sa araw na ito. In spite of masamang panahon, pero still, oh God, you are so good unto us, oh Lord. Thank you, God, sa kalakasan. Thank you, Lord, sa favor. Thank you, Lord, sa protection mo po sa bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, maghari ka. Holy Spirit, kumilos ka sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Take your seats. Okay po, pati yung mga nasa online, sana tumutok po kayo. Yan. Praise God. Kasi ang kalakasan po natin, kung nakakaranas ka ng panghihinang, kalakasan natin, salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya ang huwag i-ignore, ang magbabaliwalain ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Pinag-uusapan natin ay yung price of commitment. There is a price that we need to pay, amen, in order to receive the prize, P-R-I-Z, na matatanggap mo. Amen? Praise God. Konting review lang po, Praise God. Nandun tayo, i-review ko rito sa 3 Ds of commitment. The 3 Ds of commitment. I don't know kung naalala nyo pa. Yan. Number 1, 3D. Number 1D, in 3 Ds, number 1D is determination. Without determination, hindi ka makakapagsimula. Praise God. Kaya nga, dapat bawat isa ay determinado. Wala kang masisimulan sa buhay kung hindi ka determinado. Isa sa pinakamahirap ay yung pagsisimula. Andyan ba kayo? Pag nagsisimula yan, hindi yan madali. But the thing is, yung mga taong mga determinado, makakapagsimula yan. Ang magbago, hindi madali. Andyan ba kayo? Kailangan ng determinasyon para magbago. Praise God. Ang pagunlad, hindi madali. Kailangan ng determinasyon para umunlad. Pag may sakit, hindi madaling gumaling. Kailangan ng determinasyon para magkaroon ng kagalingan. Kaya nga, determination is so important. Amen po ba? Kaya nga, each time we face our fear, we gain strength, courage, and confidence in the doing. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. Definitely, hindi nyo gusto yan. Amen? So, you need to take risks. Praise God. If you want accomplishment in life. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. Natalo ka, pero it doesn't mean tapos ka na. Praise God. Magtatagumpay ka pa rin. Sabi ko lagi, wala pong naging successful na hindi dumaan sa failures. Hello, amen ba yun? Praise God, hallelujah. Lahat nakaranas ng kabiguan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nasubukan mo na bang mabigo? Praise the Lord. Lahat nakaranas ng kabiguan. Sabi ni Nelson Mandela, ulitin ko to. Kilala naman natin siguro, famous Nelson Mandela. Who is Nelson Mandela? President of South Africa. Anong sabi niya? Courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Praise God. Ang tapang, ibig sabihin, it doesn't mean na walang takot. Hindi, nakakaranas din ng takot yung matatapang. Maniwala ka dyan. Hello, amen? Yung iba siga sa kanto, pag uwi sa bahay, saludo sa misis. Praise God. Hallelujah. Nakakaranas ka ng takot. Pero hinaharap mong takot at pinagtatagumpayan mong takot. Kaya if you want victory, you need to overcome your fear. Lagi kong sinasabi yan, praise God, na pag ikaw may haharapin, na bagay na dapat harapin, ay alisin mong takot mo sa buhay. Sister Janice, ewan ko kung nandyan nakakonect ba si Janice. Nung ipinag-pray ko siya kasi magbo-board exam, sabi, Papa, pray po ako kasi natatakot po ako. Sabi ko, huwag kang magpipray ng natatakot. May kaba, natural lang yan. Pero yung takot, huwag. Kasi fear eliminates faith. Kaya dapat, vice versa, faith eliminates fear. Huwag kang matakot. Bakit? Ang takot kasi, mabubura yung mga nasa isip mo pag takot ka. Kaya huwag mong i-allow yung takot, bubura ng mga katalinuhan mo sa buhay. Hello, amen po ba? Pinag-uusapan natin dito sa price of commitment is about truth. About Ruth. Bakit si Ruth nagpatuloy? Samantalang si Orpa hindi nagpatuloy. Tanggal ang takot ni Ruth.
Alam ni Ruth yung kantang takot sa buhay, pag-aalinlangan ay iiwan kong lahat. Alam ni Ruth yun. Di ba? Remember, pinag-usapan natin sa price of commitment, 3 kinds of commitment. Sino yun? Naomi's commitment as a leader. Ano pa? Si Ruth. At saka sino? Si Orpah. What kind of commitment you have? Is it Ruth commitment or Orpah's commitment? Si Orpah sa umpisa, yes, committed siya. Yes, matapang siya. Pero, naubos o nawala yung tapang niya. Bakit? Umurong eh. Ang totoong matapang ay walang urungan. Haharapin ang kanyang takot sa buhay. Hello, amen. The best view comes after the hardest climb. Sa totoo lang, ang pag-akyat sa kabundukan para makita ang view ay hindi madali. Sino ritong nadadalian umakyat sa bundok? Palagay ko kay Louie, sandali lang sa kanya. Praise God. Sino rito ang kaya niya na hagdan lang ang gagamitin hanggang 30th floor? Kaya mo ba yun? Tapos maghahabulan pa kayo. Diba? Yung hanggang 3rd floor nga lang, matindi na. Di ba? Yung pag-akyat mo nga lang dito, kaya minsan na-absent ka kasi ayaw mong umakyat sa hagdan, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pero pagdating sa tuktok, ganda. Ang view, makikita mo. Amen ba? Overcome your fear. Praise God. Distraction is a demonic strategy and focus is a weapon. Kaya ang katapat ng distraction, focus. Fight to stay focused on what heaven has ordained for you. It's sealed. It's done. It's yours. Possess it right now in the name of Jesus. Praise God. Ganado kayong sumagot. Hello. Amen? Number 2D is decision. Praise God. Not just determination, but it needs also decision. Pag determinado ka, desisyonan mo na. Bakit? Yung desisyon mo ang magdadala sa'yo sa gagawin mo. Mag-a-action ka. Praise God. Gagampanan mo. Kaya nga, anything na naririnig mo rito makakatulong sa buhay mo. Salamat sa Diyos, sa wisdom at sa fresh revelation na ibinibigay niya sa atin. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Natututunan ko yan sa Lord na kung saan magsusunog ka rin ng kilay. Magtatanong ka kay Lord. Hallelujah. Lord, ano ang dapat? Unang-una, hallelujah. Sabi ko nga, hindi ako exempted sa tinuturo ko rito. Tinatamaan din ako. Pero kung ako'y tinatamaan, napagpapala din ako. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, pero lahat ng yan, mababaliwala yung aking tinuturo rito kung hindi natin gagawin at panghawakan. Sayang. Praise the Lord. Alam niyo po, kailangan po talaga ang tulong sa bawat isa dahil yung naririnig mo rito kulang kung hindi mo gagawin. Kaya ang mga lessons na narinig natin dito, it's not an option. You need to obey it. You need to apply it. Praise God. Hello. Amen? Hindi yan pagalingan, kundi paayusan. Pagsunod ang kailangan. Amen. Lalo na pag nasa online. Kaya yung mga nasa online talagang focus talaga. Walang double tasking. Mahirap 'yun. Lalo na kung sabi, pag nakakaramdam ka ng panghihina, lalo kang mag-focus sa salita ng Diyos. Anong dapat kong i-apply? Hello, amen? Naalala nyo yung sabi ko nung nakaraang pera nung Sunday, nung isa pang Sunday, nasabi, balang araw, maaalala mo rin ako. Pero pagdating ng araw na yun, nakalimutan na kita. Praise the Lord. Hindi na niya naalala. Hindi niya naalala. Ano pa? Sabi ko, huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iniiwan. Ooh. Praise the Lord. Diyan kinilig si Jeric. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Every accomplishment starts with a decision to try. Praise God. I repeat, every accomplishment starts with a decision to try. Amen? Kaya, kapatid, come on, desisyonan mo. Yung iba natatakot, baka hindi, baka. Lahat ng baka. Alam niyo, pinagsisimula ng baka, balik na rin mo yun, kaba.
Pa- pa- Parang ganito yan eh. Ang bata, ang kabaliktaran ng bata, Tabahan. Wala na. praise God, all of us starts from zero. We take the right decision to become a hero. Pasensya na kayo, hilig ko yung rhyme eh. Nagsasana yung mag-rhyme lagi, di ba? Praise God, para balanse. Parehas ang tunog. Praise God, tingnan nyo yung welcome song natin, lalo na yung pang-pinali. Galing nung pang-pinali ng welcome song. Praise the Lord. Ruth was decided. That's why she was rewarded. Praise God. Are you decided? Later, you will be rewarded. Praise. Palakpakan mo nga si Lord. Pambira naman. Oh. Kaya paalala, pati sa mga nasa online, sana nakatutok po kayo. Huwag lang po nakabukas ang inyong kundi nakikinig talaga. Kasi hindi po pwedeng hindi ka lalakas. Pag nakinig ka, nag-focus ka, hindi po pwedeng hindi ka lalakas. Paalala, Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sino man address to whom it may concern. Kung gusto mo ng katalinuhan ay humingi ka. Kanino ka hingi? Sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Bakit? Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. In short, walang direksyon. Pag nag-aalinlangan. Hello, amen. Kaya sa ulo nyo na yung kantang yun talaga, takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Yung, praise the Lord, kapaguran at kahinaan ay mapapawi ng lahat. Mali yata yun. Sintonado. Praise God. Kahit na nakaharang sibong. Praise the Lord. Kahit na. Yan. Banggain talaga kaya ni. Tuloy. Verse 7. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Sino? Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Nakalagay sa Biblia yun. Huwag kang umasa daw na tumanggap ng anuman kung pabago-bago ang isip. Andyan ba kayo? Learn this lesson. Number 1, waiting hurts. Forgetting hurts. But not knowing which decision to take sometimes be the most painful. Masakit maghintay. Masakit lumimot. Andiyan ba kayo? Di ba? Mahirap maghintay. Sa totoo lang, di ba? Mahirap. Lalo na pag nasa traffic at naghihintay ka na humupa yung baha. Ang hirap. Ang magpatawad, mahirap, hindi madali. Kaya nga sabi ng iba, nandiyan ang peklat. Hindi ko siya mapapatawad. Samantalang may nagkasala sa kanya, may peklat na siya. Bago pa may magkasala sa kanya. Wala lang. Huwag niyo naintindihin yun. But knowing which decision to take is much more painful. Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong desisyonan? Praise God. Mas lalong masakit. Not making a decision is actually a decision. It's the decision to stay the same. Kung wala kang desisyon, na meron dapat desisyonan, yun daw ang pinakamatinding desisyon. Bakit? Nananatili ka pa rin doon sa kinalalagyan mo. Ang problema, nananatili. Bakit hindi mo dinidesisyonan na solusyonan? Kaya nananatili ang problemang iyan. Hello! Amen! Palakpak nga sa Panginoon. Come on! Praise God. Making a wrong decision is understandable. Refusing to search continually for learning is not. I repeat, making a wrong decision is understandable. Pwedeng maunawaan, matanggap. Pero refuse to search continually for learning is not. Hindi dapat. Praise God. A stupid person is someone who has the facts, who has the proper information, and still makes the wrong decision. Sakit yan, ha? Ang stupid, hindi po yan mura. Sa Bible nga yan. May babasahin natin.
A stupid person daw is someone who has the facts. Meron siyang facts. Who has the proper information. But the thing is still makes the wrong decision. Yun ang masaklap. Anong tawag doon? Stupid. Stupid. Di ba may kantang ganun ba yun? Praise God. Number 3. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakilakas. Lahat ng inantok magsabi ng basa. Yun, praise God. Hallelujah. Glory to God. Okay. Discipline. Discipline enable you to continue. Discipline enable you to continue. Proverbs chapter 12. Okay. Proverbs chapter 12 verse 1. Ito yung sabi ko kanina. To learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Discipline not just determines success, but determines how long you can stay successful. Praise God. Yun ang magdidikta. Alin? Yung pagiging disiplinado. Praise the Lord. Difference between motivation and discipline. What's the difference between motivation and discipline? Motivation is doing what needs to be done when you want to do it. But discipline is doing what needs to be done when you don't want to do it. Yun ang malaking kaibahan ng motivation at saka discipline. Ang motivation ay gagawin mo yung gusto mong gawin. Pero ang disiplina, kahit hindi mo gustong gawin, gagawin mo. Bakit? Disiplinado kayo. Praise the Lord. Amen? Sa military, obey first before you complain. Praise God. Hello, amen? Kaya nga, kahit ayaw mo sumunod ka. Right? Pero, at least sa military, merong option to complain the moment you obey. Kaya, obey first before you complain. Sa karyan ng Diyos, when you obey, no more complain. If you obey, no more complain. Sumunod ka na, ba't ka pa magre-reklamo? Ikaw naman. Praise the Lord. Hello, amen? Tingnan natin si Ruth. Let's look at Ruth. Itong Ruth na to. Then Naomi understood that Ruth would not agree to return to her own country. Bakit? Dinesisyonan na niya sumami. So she stopped saying that Ruth should leave her. Tinigilan na siya. No one can stop Ruth in following her mother-in-law. But she went with a purpose. Hindi lang siya determinado, hindi lang siya desidido, hindi lang siya disiplinado na sumama sa kanyang mother-in-law. Kundi meron siyang layunin bakit siya sumama. Naniniwala siya talaga at meron ma-accomplish dito sa buhay kong ito. Amen? Kaya mahalaga, praise God, na meron kang determinasyon, meron kang ano yung sunod? Desisyon. Meron kang anong sunod? Discipline. Praise God. Pero meron ka ring layunin sa buhay. Praise the Lord. Amen ba? Ruth chapter 2 verse 2. One day, Ruth, the woman from Moab, said to Naomi, "Let me go to the fields to pick up some grain from the harvest. I will walk behind anyone who lets me do that." Naomi said, "Yes, my daughter, go and do that." Nung una, nasasama si Ruth kay Naomi, pinipigilan siya. Si Orpah napigilan. Hanggang sa hindi siya napigilan, sumama. Dito naman ngayon, sa pagkakataong to, sa chapter 2, ay hindi na siya pinigilan. Yung sinabi ni Ruth, hindi na siya pinigilan. Sabi niya, pupunta ako dito. Ang sabi ni Naomi, "Yes, my daughter, go and do that." Bakit? Hindi na siya napigilan. Tapos sabi niya, pupunta ako rito. Kailangan kong gumawa. Kailangan kong kumilos. Alam mo, pag dinesisyonan mo na, determinado ka na, disiplinado ka na, meron ka ring gagawin. Amen po ba yun? Praise God. If you are committed, you must have the 3 Ds of commitment. Ano yung number 1? Determination, decision, and discipline. Amen. Anong ginawa ni Ruth? Tingnan natin ang ginawa ni Ruth. She doesn't waste the time. She decided to go to the harvest field. Sumama na rin ako. Binigay ko na ang lahat. Talagang dinesisyonan ko na. Ay sabi niya, hindi ko rin sasayangin. Sasama ako, pero hindi ako pabigat at kailangan may gagawin ako. Amen po ba? Kaya nga, papunta tayo ron mga kapatid. Tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Pinili niya. Nakalimutan ko na yung susunod na kanyang. Tayo isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad at upang kagalakan, hindi kalakasan. No? May isang Diyos na
ayun, na may layunin at may utos na dapat sundin, magmahalan, magpatawaran, upang walang sakalan. Yeah. Praise God. Hallelujah. Oh, she decided to go to the harvest field. Sumama yun. Kaya sabi niya, nako, may gagawin ako. Pagdating ko doon, tingnan, inisip niya kagad. Pagdating, ang maglakbay, hindi madali. Cadillac sila eh. Hindi madali Determinasyon yan. Pero kahit pagod, alam mo, sabi niya, hindi, dapat kumilos ako rito. Ayoko mamamatay kami ng dilat. Kumilos siya. Hello, amen? Kayo kumilos din. Yung iba, sinong may naranasang dinaan ng baha ngayon? Yung iba naka-amen kahit wala namang baha sa kanila. Praise God. Diba? Galing kami Valenzuela eh. Kahapon, galing kami ng Nueva Ecija. Kasama ko yung senior citizen. Naalalayan ko siya sa paglakad. Kasama ko sa Nueva Ecija. Yan. Praise God. O dyan. Andyan lang sa likod yun. Tapos kaninang maaga, galing kaming Valenzuela naman. Praise God. Tapos diretso rito. Tapos malaman ko, lakas daw ng ulan sa Parañaque. Mabihira. Yung pala, umuulan din doon sa amin. Kaya sabi niya, tara, alis na tayo. Baka naman, kasi Valenzuela, bahain eh. Bahain yan eh. Pero, biruin mo, malakas ang ulan. Parang, sabi mo nga sa katabi mo, parang totoo na yan Yan, praise God. Parang totoo na yan Grabe praise the Lord. Ibang klase yan Praise God. Look at Ruth. Her commitment moved her to do something, whether small or big. Kaya yung commitment, hindi po pwedeng stagnant ka Meron kang gagawin pag committed ka Amen? Tuwa nga ako Lakas ang ulan. Si Roger maaga. Grabe, pambira yan. Pambira. Tuwa ako, pambira. Glory to God. Umulan pero maaga Kachat ko yan kahapon Pambira. Hallelujah. Praise the Lord. Karot siya. Glory to God. Kakatuwa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Praise God. Sana kahit walang ulan, maaga pa rin yan. Yun, praise God. Hallelujah. Hindi lang yun. May dala pang juice. Praise God. Hallelujah. Amen? Pero may tumapat dyan, Pambira. Si Joey, dala kape. Pambira. Direct from Europe. Italy ba? Italy. From Italy. Yan, pambira. Yung magkakape mamaya, 50-50 lang. Praise the Lord. Yan. Praise the Lord. Galiin natin yan, pambira. Kaya nga maglaya kayo ng mga mahilig sa kape. Gagawin natin only coffee rito. Tapos pag may nakita tayo naantok, i-boost natin sa kanya. Hindi. Praise God. Hallelujah. Application. Are you committed in this church? Question. Are you committed in this church? Labas na ilong. Are you committed in this church? Take note. The church is committed to pray for you. Why? So that you will become successful and victorious. The question is, how about you? I repeat, relationship is a two-way, not just one way. Praise God. Hello, amen? Ang pamilya ay hindi po pwedeng one way lang yan. Ang mag-asawa, hindi pwedeng one way lang yan. Kanta lang yun. One way. Alam mo, pag minahal ka, matuto kang magmahal. At wala sumagot. Yung iba gusto mahalin sila, pero hindi naman marunong magmahal. Kaya pa? Kaya mo pa? Yung iba gustong ilibre sila, pero ayaw naman maglibre. Yeah? Praise God. Yung iba gustong mabango yung katabi, pero siya naman di naliligo. Ayos ba? Praise God. That's why we need to be fully committed. Not in words. Not just in words, but also in action.
Ay nagsasagutan dito. Ay nagsasagutan ah. Ay nagsasagutan ah. Praise the Lord. Hallelujah. The difference between involvement and commitment is like ham and egg. Alala niyan? The chicken is involved, the pig is committed. Dito, hindi ko kayo pagpipiliin ngayon. Dapat, both, parehas nandyan yun. Praise God. Ang chicken, involved yan. Bakit? Nagbibigay ng itlog. Pero ang pig, committed yan. Buhay. Dapat dito, hindi lang buhay, involved ka rin. Praise God. Yung mga nakikinig, dapat involved din yan. Pag involved ka dyan, habang nakikinig ka ngayon, ay ano, nagko-comment ka rin. Praise the Lord. Tandaan nyo, uulitin ko. Pag iniintindi mo, ang naririnig mo ng linggo rito, lalakas ka, hindi mo papatulan ang panghihina mo. Praise God. Amen po ba? Lumalakas ba kayo pag naririnig nyo ang mga salita ng Diyos na ito? Pag umaten kayo, lumalakas ba kayo? Hindi, yun totoo. Lumalakas ba kayo pag umaten kayo? Eh, bakit pa absent kayo? Biglang, Praise God. Oh. Both are important. We need to be involved and committed. Let's give our time, our talent, and our treasure. Time. Why we give to give our time? To do the vision. What is our vision? Win souls and make disciples. Talent. Willing to be used by God. Hello, amen? Unang ibibigay mo ano? Ha? Ano sunod mo ibibigay? Kaya ba? Tanungin mo nga, kaya ka mo. Sabi naman hindi makasagot, wala akong talent. Hindi, may talent ka. Hindi totoo yun. Lahat ng tao may talent yan. Katabi mo nga, talentado nga yan eh. Talented. Yan. Praise God. Willing to be used by God. Kasi pag may talent ka, kung sarilinin, hindi yan bigay ng Diyos yung talento mo. Praise the Lord. Amen? Dapat sa Diyos mo paggamit. Number 3, ano? Treasure. Oh. Treasure. Ano yun? Kaya, time. Kaya tingnan. Time, talent, treasure. Ang dulo ng treasure yan, kanyan. Oo. Treasure. O bakit? To become a channel of blessings. Nagpipray ka, pagpalain mo ako, Lord. For what reason? Bakit kayo tumahimik dyan kanino maingay kayo pagdating din sa treasure? Hindi. What's the reason? Oh. Bakit ka pagpapalain ng Panginoon? The reason. Hindi ka niya pagpapalain ng ganun-ganun lang. Hindi mo maantay. Antay ka lang ng antay ng pagpapala, pero kung hindi mo alam ang purpose, walang darating. Para kasi Juan tamad. Lord, hallelujah, babagsak yung bayabas na yan. Pag bumagsak yan, bulok na. Praise God. Dapat know the purpose behind. Know the reason behind. Lord, bakit mo ako pagpapalain? Okay. Lord, pagpalain mo ako. Pag ako pinagpala, magiging pagpapala rin ako. Pero yun, ay habang di ka pa pinagpapala, magpala ka na sa Diyos. Praise the Lord. Huwag mong antayin na lumaki ang income mo bago ka magbigay. Bakit? Hindi yun totoo. Habang maliit pa lang, magbigay ka na. Kasi kung yung maliit hindi mo kayang ibigay, di lalo na yung malaki. Amen ba? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, if I will summarize the book of Ruth, ito, tinignan ko po. Pag ako nag-summarize, ito lang po. Pag sinamarize ko ang book of Ruth, kaya nga sabi ko, sino sumunod? Basahin nyo ang book of Ruth. Sino ang nakasunod nun? Praise God. Hallelujah. Kapag isa-summarize ko yan, ang chapter 1, makikita mo, si Naomi at saka si Ruth, combined effort. Combined effort. Hindi nakasunod siya si Orpe, naiwan eh. Pero itong dalawa, nagsama. Alam niyo, ang hirap maglakbay ng mag-isa lang. Sa totoo lang, di ba? Lalo na pag medyo malayo-layo ang lalakarin, mag-isa ka lang, ang hirap. Sanay ka na. Sanay ka na. Praise God.
Pwedeng habang naglalakad ka, pag mag-isa ka lang, naglalakad, the long and winding road. Pasensya na kayo, yan ang mga paborito ko nung high school eh. That leads to your door. Mag-isa ka lang, malungkot lalo. Pero may combined effort. Sino? Si Ruth and Naomi. Grabe. Kaya, ano yun? Nakabalik sila eh. Nakabalik sila sa kanilang bayan na iniwan. Hello? Amen? Pwedeng ibalik yung mga bagay na nawala rin sa'yo. Pero may maganda. May kapartner ka. Kaya gusto kong mag-involve kayo. Pagsikapan natin na yung mga nawala, ibalik natin sila. Praise the Lord. Pati na yung mga nagwala, bigyan natin ng pagkakataon na rin. Amen? Chapter 1 is a combined effort of what? Of Ruth and Naomi. Praise God. Merong isa dyan, nag-comment eh. Tuwan-tuwa ako talaga eh. Tuwan-tuwa ako kaya nag-second demotion akong comment eh. Sabi, nakasan, hallelujah, yung bang kumakatok na ang graduation gift. May nag-comment. Punta ka sa church, re-regaluhan kita. Bibigyan kita. Hindi nun, no? Ang bihira, oh, grabe, oh. Ang tindi, oh, ang bihira. Andyan lang sa likod yung nag-comment, eh. Praise God. Punta ka sa church. Bibigyan kita. Tindi. Kaya si Ruth, kaya si Joy, hindi si Ruth. Kaya si Joy, panay ang dikit sa kanya. Panay ang dikit, eh. Kaya kilala niya siguro sino yun. Pambihira yan. Kaya sabi ko nga, miss ka na namin, punta ka sa church. Hallelujah. Praise the Lord. Chapter 2. Ang chapter 2, Ruth effort. Kumilos siya mag-isa. Nagdesisyon siya. Punta ako sa field. Magtatrabaho ko. Ibang usapan, yung wala kang kapartner, pero kumikilos ka pa rin. Amen? May mga nakakaranas. Mga tinatawag na ano yun, breadwinner. Ibang usapan yun, ha? Grabing determinasyon yan, ha? Hello, amen? Amen? Pero ako'y nagtataka, bakit ganon? Karamihang breadwinner, walang bread. Ba't ganon, no? Para bang fireman. Hindi naman nila dala fire. Puro men lang, di ba? Huwag niyo kalimutan niyo na yun. Chapter 3. Ang chapter 3, ano? Kasi binasa niyo ang book ko ng Ruth, para nagkakaintindihan tayo. Kasi hindi ka makasakay kung hindi mo nabasa. Ang chapter 3, Naomi's effort. Effort niya, siyang gumawa ng paraan. Mukhang hindi talaga nabasa yung punto. Siyang gumawa ng paraan. Hinanapan niya ng partner talaga si Ruth. Ibang klase ito. Itong manugang itong karapat dapat talagang. Kaya gumawa siya ng paraan. May effort siyang ginawa na nagtagumpay siya. Pagdating sa chapter 4, si Ruth, rewarded siya. Ang bihira, nabalo. Sa mga nabalo na, nakaranas ng balo, may naranasan na kayo. Yung iba masaya, nabalo, masakit. Yung iba naman, masaklap ang karanasan mo kaya yung sa pagkabalo. Alam mo, huwag mo nang uulitin pa yung mali mo. Minsan, nakapag-asawa ka, maaga. Kamali ka. Ang mahirap. Bakit? Hindi nga kilala ang Panginoon. Uulit ka sa ganun. Ako po. Wala kang kadala-dala. In short, gusto mo rin na maulit-uli yung ganong sitwasyon na nangyari sa'yo. Kaya, nako po, kung kayo, uulitin ko, kung kayo ay makikipagrelasyon sa mga wala pang relasyon, makipapatol sa unbeliever. Mas maganda maghanap kayo rito. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen? Ruth was rewarded. Ni-reward siya, ha? Hindi ni Ruth, ha? Grabe. Purihin ang Diyos. Na-reward siya. Pagkatapos, nung nagkanak, matindi ang anak. Glory to God. Pero sa mga may asawa, huwag niyong hiwalay yun ang asawa niyo.
Mahalin nyo. Pinakasalan mo na yan. Wala nang urungan yan. Pagsikapan mo nga lang, naabutin siya. Praise God. Hallelujah. Amen? May alam ako, mag-asawa na kung saan ay sinishare niya yung kanyang asawa, yung kanyang husband. Alam mo, may rapture. Ay, yung rapture, yung bigla na lang. Halimbawa, nag-uusap tayo, bigla akong mawawala, ikaw maiiwan. Ano mangyayari? Ang maghahari, ang 666, ang Antikristo, kawawa yung mga maiiwan dito, ganun. Oh, bakit? Ako, mararapture ako. Paano ako? Ewan ko sa'yo, bahala ka. May iwan ka. Kaya sabi niya, hindi ako papayag. Kung ikaw sama rin ako. Di believer na siya. Oh, nagpabaptize. At lumalago. Praise God. Naintindihan niya yung sinasabi ko ngayon. Kasi andyan siya. Balang araw, makikita niyo rin siya. Praise the Lord. Glory to God. Hello, amen? Ni-reward si Ruth. Ni-reward. Praise God. Amen? Kaya magpakatibay. Tapos na po. Hindi, ongoing. Hindi pa tapos. Ongoing. Magpakatibay kay Lord. Hello, amen? Magpakatibay kay Lord. Hallelujah. May mga dadaan ang mga problema naman talaga ulitin ko yung sinabi ko kanina sa Valenzuela. Sinabi ko rin yan sa Nueva Ecija. Alam nyo ba? Ano ang senyales na papalapit na ang breakthrough mo? Gusto nyo malaman? Hindi yung magpapahula ka, hindi. Anong senyales na papalapit ng breakthrough mo? Dami yung pagsubok sa buhay. Daming testing. Minsan, patindi pa ang testing. Nangangahulugan, malapit ka na sa finish line. Hindi ko sinabing matatapos na buhay mo. Hindi ko sinabing makaka-breakthrough ka na. Okay lang sa inyo yan. Hindi ko na lang papaliwanag. Wag na, okay na. Kasi hindi kayo nagtatanong bakit. Tingnan mo. Pag ikaw estudyante, saan nagsisimula ang estudyante? Anong level? Hindi. Preschool yun. Preschool. Tama? Sa preschool, hindi madali yung alphabet. Hindi madali ang 1 to 10. Tama ba yun? Although na yung ibang mga bata, kapapanganak pa lang, marunong hanggang 1 to 10 sa matatalinong grabing mga bata yan. Pambihira. Praise God. Hallelujah. Pero, yung preschool, pag nandun ka sa preschool, mahirap yung pinag-aralan. Pero pag elementary ka na, yung preschool na lecture, sisiw sa'yo. Pag nakapunta ka na doon sa next level, sisiw sa'yo yung pinanggalingan mong preschool lesson. Tama ba ako? O hanggang ngayon, nahirapan ka pa rin sa lesson, yung alphabet. Praise God. Hallelujah. 1 to 10, nahirapan ka pa rin. 1, 2, 3, tsa. Praise the Lord. Wala nang ganung mga laro ngayon, ano? Meron pa bang mga ganung laro? Yung text? Pambira. Laro ko kaya yun. Hanggang high school, laro ko pa yun. Pambira yung text ko, ganyan parang kapalan yan, pambira yan. Hindi, 1, 2, 3, tsa. Pambira yan. Praise God. Pero pag elementary ka at nandun ka sa level na yon, nahirapan ka. Sa expanded notation, hirap na hirap ka. Paano yun? Ano yun? 575. Expanded notation. I-solve mo nga yun. Joy. Paano yun? Sabi na paano yun? Paano yun? 500 plus 70 plus 5. Nahihirapan ka. Pag oras na, nandun ka sa level na yun, nahihirapan ka. Pero pag nasa high school ka na, although na yung iba, sa high school na, hirap pa dun sa pinag-aralan sa elementary. Bakit? Hindi pa sa ulo yun, table of multiplication. R-mark, 9 times 8. Huwag na lang R-mark. Praise God. Nahihirapan ka. Pag oras na, di ba? Nahihirapan ka. Pero, pag nasa high school ka na, yung elementary, chicken na. Pag nasa high school ka naman na level, nahirap ka rin.
Lalo na, may algebra na, may chemistry na, may physics na. Di ba? Nahirapan ka. Pero pag college ka na, hindi man pero kayang-kaya mo na. Umangat na yung level mo eh. Bawat pagtaas ng level, yung nandun ka during na yon, mahirap. Pero pag na-overcome mo na, dumadali. Pagdating ng college, pahirap na ng pahirap ang pinag-aaralan. Hindi lang algebra yan. Calculus na, trigonometry pa. Praise God. Hindi, biruin mo, ako pinag-aralan ko yung distance ng barko sa buwan. Mga ganun pinag-aralan. Although na ngayon, high-tech na kasi. Computerized na eh. May spherical trigo. May navigation. Mga bagay na kinukompute mo. Pahirap ng pahirap yan. At ang matindi sa college, ito, yung mga college yan, dumadaan dyan. Bago ka gumraduate, patindi ng patindi. Bakit? Hindi ka gagraduate nang hindi mo maipapasa o maididepend ang thesis mo. Kaya saan nila ibinubuhos dito? Naku, hindi ko na-depend ang thesis ko. Oh, no. May mga ganyan-ganyan. Ang daming mga comment ng ganyan. Ay, buhay, kahirap naman. Ay, ganito naman. Arla, pahirap ng pahirap. May thesis na, kasabay pa, OJT niya. O yung mga nakakaranas ng ganyan, say amen. Di ba? Bago ka makakaraduate. Pero yung dinaanan mo nung preschool, elementary, high school, chicken lahat yun pagdating ng college. Pero yung testing mo, pangat ng pangat. But your level ay pangat din ng pangat. Pahirap ng pahirap, pero palapit ng palapit saan mo? Sa promised land mo. Kaya kailangan sunog kilay. Praise the Lord. Sikap lang. Kaya mo yan. Masaya nung hallelujah. Hindi ko maisaulo talaga yung tono niyan eh. Mali ang tono ko eh. Mapupunta naman ako sa Jan Jarande eh. Paano ba yun ulit? Yung sa... Ayun. Nahirapan ako dyan. Di ba saya niyan? Di ba, nung narinig nyo si Ann, paano ulit? Di ba? Eto, recently lang. Si Sister Myla, di ba? Nang narinig nyo kay Mika yan? Di ba? Pinaka? Hindi nakamarcha si Mika? Saklap naman nun. Di ba, mamaya, magmarcha ka rito mamaya, Mika. Magmarcha ka rito. Lakad, Mika. Hey, lakad ka. Praise God. Hallelujah. Di ba, pag narinig mo yon, tanggal yung mga pagod mo. Napalitan ng saya. Di ba? Praise God. Ang saya. Di ba? Parang hindi kayo masaya yung mga graduate dyan. Hindi nyo pa ba nadidepend yung thesis nyo? But kahit narinig mo na yon, di pa tapos ang laban. Merong mas matinding laban, pinakamatinding laban. Ano yun? Board exam. The last test. Board exam. Kaya if you pass the test, you will have the testimony. Praise God. Unprepared yun pero may rhyme pa rin, Praise God. Test brings testimony. Ooh. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, board exam, mas matindi yan. Iba ang tutok sa final exam sa board exam. Iba yan.
Iba yan, iba yan. Hello, amen ba? Final test yun. Kaya, tingnan, pinakamatinding pagsubok yun, yung board exam. Nasang level ka na? Asa board exam level ka na ba? Hindi. Hindi ko alam kung maipapasa ko ba ang laban na to. Laban na to para sa iyo. Pambihira yan. Di ba? Pambihira yan. Kaya, praise God. Hindi mo maintindihan kung papasa mo. Wala pong nag-take ng board exam na walang kakaba-kaba. Wala ng kaba, wala ng takot. Lahat ng, kahit matalino. Kasi may mga matatalino, yung iba nga honor bagsak sa board exam may mga ganun Pero yan ang last test. Kabado. Pinakamahirap sa lahat na pagsubok. Pero, pag naipasa mo, praise the Lord. Hello, amen? Mga nasa online, asaan ka na? Final exam o board exam? Tindi ng preparation ng board exam. Hello, amen? Amen! Praise the Lord. Amen. Kaya sabi ko, pag patindi ng patindi problema mo, palapit ka na ng palapit sa destinasyon mo. Sa promised land mo. Amen. Kaya you need to pass the exam. Pass the test. Come on. Don't be discouraged, babe. Naman kasi, pambira naman ng mga problema yun. Ba't parang ako yata ang paboritong puntahan? May kapaitan. May kapaklaan, may kaasiman. Daming nangyari sa buhay ko. Ang pakla, ang asim. Pero alam mo ba? Ulitin ko rin itong sinabi ko. Alam mo ba? Kung nakakaranas ka ng mga ganyan, alam mo ba? Sino rito marunong magluto? Taas ang kamay, yung magluto. Yung totoo yung totoo. Marunong ka magluto? Ikaw, bigyan mo. Sige. Ayos siya. Si Sophia marunong magluto. 1, 2, 3. Marunong kayong magluto? Marunong kayong magluto? Ito. Si Joey marunong magluto. Oo nga, nabalitaan ko sa'yo. Alam mo ba, Joey, na ichinismis ka sa akin ni Bong? Nasabi niya, sa Kainta ba yun? O Taytay? Sa Kainta, sila Joey pala, ang merong kainan na pinakamasarap ng pansit. Pansit ba yun? Pansit palabok. Pansit malabon. Pinakamasarap. Pinakamasarap. Yan ang kanilang pinakamasarap na pansit malabon sa Kainta. Ang sagot naming lahat, Brad, hindi kami naniniwala. Patunayan mo, Brad, patunayan. Yung mamira. Praise God. Hallelujah. Hey, yung mga marunong magluto, yun nga, pambihira to. Pero marunong ka nga talaga magluto. Chef ba yun? Chef? Pero ikaw, marunong magluto. Obvious naman Obvious naman. No need to ask, obvious naman No need to explain. No need to explain. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Adobo. Ano ang ingredients ng adobo? Ingredients. Ano? Sino? Si Maan. Anong ingredients ng adobo? Bakit? Hindi ako makarelate dyan Anong number 1 ingredients ng adobo? Si Maan? Bakit si Maan? Toyo. Toyo. Kasi may toyo talaga. Huy, makinig ka. Praise the Lord. Ano number 1 ingredients ng adobo? Toyo. Di ba? Hindi yan adobo kung walang toyo. Alam mo ba? Hindi masaya ang ABCI kung wala ka. Hanap ka namin. Yung iba, tinotoyo. Praise God. Toyo. Hindi adobo yan kung walang toyo. The thing is,
subukan mong inumin mag-isa lang ang toyo. Anong lasa? Ma-appreciate mo ba? Ma-appreciate mo? Ha? Yung mga nasa online, mag-comment din kayo para kung makita ko kung active ba kayo. Ma-appreciate nyo yung toyo lang? Toyo lang. Ano pang ingredients ng adobo bukod sa toyo? Suka. Pampasarap pala ang suka sa adobo. Tanong, tirahin mo lang yung suka lang. Masarap ang lasa? Masarap ang lasa? Tanong, ano pa ang ingredients ng adobo? Laurel. Sige, laurel. Laurel. Yung laurel na gawin mong marijuana, tirahin mo. Ma-appreciate mo ba yung laurel? Ma-appreciate mo? Kainin mo. Sige. Laklakin mo hanggang gusto mo. Sige. Ma-appreciate mo yung lasa, no? Pabira si Armar ko. Sa laurel pa lang, solved na siya. Pambihira. Pambihira yan. Di ba? Ma-appreciate mo yan? Hindi. Ano ba? Paminta. Paminta. Naku, yun ang magandang tirahin. Sarap nun. Sarap nun. Alam nyo kung kanino bagay ang paminta? Alam nyo kung sino bagay? Patiran nyo kay AJ. Praise God. Hallelujah. Bibilis yan. Yan, di ba? Pambihira yan. Yung paminta, delicious. Ma-appreciate mo ba yun? Ano pa? Bawang, ganda nyo. Laban sa aswang. Tirahin mo yung bawang. Yung mga high blood. Pero kaya mong kainin yung isang buong bawang, ganyan. At saka huwag niyong gagawin yan. Although na herbal yan, maganda yan. Pero dapat alam mo kung paano mo inumin, paano mo gawin. Kasi bubutas yan ng sikmura, mainit yan. Alam mo dapat ang proseso paano. Hindi porke tira ka na lang ng tira. Bumaba ang dugo mo, pati bituka mo nawala. Pambihira yan. Sige, ano pa? 5 na. Luya! Tirahin mo, luya! Makakakain ka. Ako ngayon, ginaya ko yung pamangkin ko Pero appreciate ko na yung siyempre hinihiwahin mo maliliit. Pag oras na nakasahog yan, kinakain ko na yung luya. Pero yung mga naka-slice ng maliliit. Pero yung, alimbawa, luya to, daldala mo yung isang ganitong luya, yung parang daliri ng paanong katabi mo, di ba? Praise the Lord. Kagatin mo yung luya habang nasa sasakyan ka, habang nanonood ka, habang nagtatrabaho ka. Nginangat-ngat mo yung luya. Kaya mo yon? Masama lasa! Ano pa? Sibuyas. Kinakain natin sibuyas. Pag oras na But the thing is, sinong nakakain ng isang buong sibuyas, kinakain ka. Masama ang lasa. Tama? Ilan yun? Ano yun? Toyo, suka, laurel, paminta, bawang, luya, sibuyas. Ang sasama ng lasa. Pero ito maganda. Pag pinagsama-sama mo, masarap na adobo. In short, yung mga karanasan mong kapaitan sa buhay na dinaanan mo, masuka-suka ka sa mga dinadaanan mo, may iyak-iyak ka, akala mo hindi ka na makakabangon, akala mo binabayaan ka na ng Diyos. Of all the people, bakit ako pa? Pag pinagsama-sama mo pala yun, praise God, parang isang masarap na adobo at masasabi mo, Lord, ang tindi ng dinaanan ko, pero eto ko ngayon, I pass the test. Amen. Come on! Amen. Hallelujah! Hello! Hello, badlang people! Praise the Lord! Glory to the living God! Come on! Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya natin to! Praise the Lord. Kaya yung mga pangyayaring mapabait, maaasim, mapapakla, maaalat, those are ingredients in life
Praise God. Pampalasa ng buhay para ikaw ay tumibay, tumatag, at magtagumpay. Praise God. Yan yung sinasabi ko na hallelujah, ang lahat ng naging successful may dinaan ng failures. Look at Ruth in the last chapter of Ruth, chapter 4. She was rewarded. Amen. Hallelujah. We have one God. He is the creator. Lord means owner, but He is our King also. That's why we need to serve Him. And He is our Savior and provider of all our needs. Amen. Fully committed believers are breakthrough believers. They are the doer of the mission. Hindi niyo napapansin, lahat ng aking mga sinishare ay inline doon. Saan? Sa last move of the Holy Spirit, which is All Saints Movement. Praise the Lord. Kasi dapat lahat ng umaattend ngayon, involved at committed. Huwag mong papasukin dito yung word, lalabas dito. Wow. Come on. I-apply mo, magtatagumpay ka. May testing lahat ng bagay. Kaya as a fully committed believers, we are breakthrough believers. What does it mean? We are doer of the vision. Amen? So number one, we need to give our time in fulfilling the Great Commission. Kaya challenge ko sa bawat isa rito. So be involved. At the same time, hallelujah, be committed. Challenge ko sa inyo ngayon. Every Sunday, be involved in inviting newcomers. At the same time, kung di newcomers, yung mga dating nakikita mong umattend dito sa Taguig, ang dami niyan ha. Balik natin sila. Sama-sama tayo. Hello, amen ba? Ang committed, kahit hindi na kailangang pilitin yan, hindi na kailangang ipahalo yan, ginagawa. Gawing buong puso yan. At walang sumagot. Praise God. Be involved in and be committed until the Lord comes. Next, no more quitter. I repeat, no more quitter. Wala na magkukwit. Praise God. Kayo hindi nga kayo nag-quit, nag-quiet naman kayo. Praise God. No more backslider. No more lukewarm. No more complacent. Another word for complacent is laziness. Kaya dapat maging you are a breakthrough believer, a growing believers. Pag sinabing growing believers, ito yung mga growing believers. Hindi ko po ipapaliwanag to. Babasahin nyo lang. 1, 2, 3, go. Number 1. Lakas. If you are breakthrough believers or growing believers, selfless ka. Hindi ka makasarili. Number 2. Hindi pahirapan yan. At hindi po yan pabigat ang manalangin. Praise God. Amen. Kaya gawin nyo yan ng buong puso. Ang altar call, hindi yan pabigat. Altar call tuloy. Family altar, hindi yan pabigat. Gawin nyo ng buong puso. Hindi yung now you see, now you don't. Gagawin ngayong gabi, susunod na araw, hindi. Hindi, dapat consistency is the name of the game. If you want to become victorious, be consistent. Praise God. Ang Bible reading, dapat be consistent. Praise God. Oo, humabol ka. But the thing is, huwag mo ugaliin yun. Hindi na bali, hindi na ako muna magbabasa ngayon. Bukas na lang, papasa ko rin naman. Gagawin ko rin. Hindi, maging consistent yan, araw-araw. Praise God. Amen? Kasi ang sabi ko nga, at least one chapter. Kung magdadagdag ka doon, okay lang. Oh. Pero kasi, ang gusto kong mangyari, mga kapatid, talaga mabasa natin ng buong puso, maintindihan, yung Bible from cover to cover. At wala sumagot. Hello? Oh. Number 3. Lakas. Yan dapat may establish sa atin. Yan yung growing believers. Yan yung breakthrough believers. Maging tapat tayo. Tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa ABCI family. Hello? Amen? Praise the Lord. Kaya niyo ba yon? Praise God. Naniniwala ba kayo sa Diyos? Sa lingkod ng Diyos na nasa harap niyo. Di nga. Di nga. Praise the Lord. Number 4. Hindi hambog humble. Humble. Number 5. Ba't mahina? Number 6. Number 7. Kaya habang binabasa mo yan, sana tumitimo. Number 8.
Number 9. Number 10. Ayan o. Praise God. Yan yung growing believers. Yan ang breakthrough believers. Amen. Praise God. Kaya give your time. Kasama sa time yun. Yung family altar, kasama yun sa time. Gabi-gabi, mag-pray. Praise God. Kung wala kang makapartner sa inyo, okay, hanap ka, ka-video call, pray kayo. Pambihira. Si Bong, meron na siyang live group. Yan, may 3 na sila. Pambihira. Si Joey at saka sino yung isa na yung pambihira. Tapos nagpa-family altar na sila. Meron na silang grupo. Praise the Lord. Ang 3 itlog. Praise God. Hallelujah. Grabe. Pero dapat maging consistent. Dapat dire-diretso. Anumang sinimulan mo, wala na dapat katapusan yan hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Ganyan ang committed. At ganyan talaga ang pagpapalain ng Diyos. Sabihin niyo sa akin, at the end of this year, sabihin niyong sinungaling ang Diyos kung hindi niya ginawa sa buhay mo yung hinihingi mo pag naging fully committed ka sa Kanya. Praise the Lord. Amen ba? Kaya ito po yung panahon, ito yung level na wala nang ayawan. Diretso lang. Yes, minsan babagal ka. Praise God. Hallelujah. Naranasan ko lahat yan eh. Hindi niya naalala. Kilala niyo, Chuck, yung aking BFF, di ba? Praise God. Hindi siya nanunod, kaya hindi ako makaganti. Nagturo dito, di ba? Best friend ko talaga yon. Alam niyo, nung nagtatrabaho pa ako, napagod ako eh. Napagod ako kasi ang problema ko tuwing Sabado. Matutuo ko ito eh. Narinig niyo eh. Kung matagal na kayo rito eh. Narinig yan. Kasi ang dilema ko yung Saturday. Bakit? Kinabukasan Sunday, wala akong may turo. Wala akong may turo. Nag-invest ako ng libro. Pero kahit anong basa mo, walang papasok sa utak mo eh. Wala akong may turo. Ang gagawin ko, siya na lang tatawagan ko. Ikaw na magturo, bro. Ikaw na magturo. Dinaanan ko yun. Pero nagpatuloy lang ako. Purihin ang Panginoon. Hello, amen? Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang ayaw, ha? Just give your time to God. Number 2, talent. Willing to be molded so that you can be used by God. The key is willingness. Kahit may talent ka, dapat ma-mold ka eh. Amen? Mga kapatid, hallelujah. Sayang naman ang ating mga gamit kung hindi magagamit. Ang matindi, merong gamit, pero yung iba ayaw magpagamit. Pero yung mga gustong magpagamit naman, dapat willing na i-mold siya. Molding ang pinakamahirap. Lalo na pag bakal. Paano imo-mold ang bakal? Paiinitan. Pagkatapos pag pinupukyan, minsan, pambihira, ihahampas yung bass guitar. Hindi. Wag yan, wag yan. Wag yung gagawin yan, ha. Wag yan. Praise the Lord. Alam niyo ba, na meron tayong, hindi bago, pero merong ibibigay si Bong na organ ba yun o piano? Organ. Yung merong case. May case siya. May case siya. Yung lalagyan ng ganong case. Hindi. Yung parang piano na talagang Di ba? Kaya Tapos may nakita pa ako kanina sa pinag-guestan ko. Yung Roland na in demand daw ngayon yung Roland na yun eh. Kasi nung tinignan ko malayo, sabi ko, ano yung keyboard nyo? Nord? Sabi niya, hindi. Di po, Apostol. Ano? Sabi niya, Roland yan, in demand ngayon yan. Pero yung maliit lang ganyan. Sabi niya, pero maganda yan, in demand ngayon yan. Sabi niya, gano'n? Pambihira. Pambihira yan. Kulay pula. Praise God. Kasi ngayon, pag oras na pula, kala mo, Nord kagad eh, no? Tinext pa ako eh. Tinext ako ng ng JB. Tor, kukunin niyo na po ba yung Nord? Kailan? Sabi ko, malapit na. Ang JB, nag-text. Pambihira. Kasi sabi ko, sige, kukuha kami ng ganyan. Kailan? Secret. Hindi naman masama mangarap eh. Amen? Ang pangarap mo, huwag mong ibatay sa laman ng bulsa mo. Kawawa ka.
kung ang pangarap mo, yung gandun lang sa laman ng bulsa mo. Iba yung mas malaki ang puso mo kaysa sa bulsa mo. Praise God. Gagawin ko yan, babalikan ko yan. Ayun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag pumunta kayo sa department store, pwede rin kayo na mag-window shop sa mga branded. Pero huwag ka magpapahalata. Pasukin mo, pinakamaganda na pasukin, LV. Lumang van. Alam niyo bang nasubukan namin na mag-window shop sa LV, sapatos na balat? Saan? Sa Greenbelt. Sa Greenbelt ba yun? May? Greenbelt ba yun? Hindi yung ano yung pinuntahan natin nung recently lang? Glorieta pala yun. Greenbelt, branded, Greenbelt. Pagpasok namin doon, sa LV mismo. Tapos sabi niya, alam niyo pag ganon, pambihira. Pagpasok mo lang doon, asikasuhin ka. Dahil alam nila na hindi ka papasok doon nang wala kang pera. Kasi yung iba, yung dadaan lang dyan, takot na takot. Huwag ka dyan. Kami pinasok. Sabi nga dyan tayo. Pinasok namin. Tapos sabi, ganda nito. Yung sales lady, sinabi mo lang ang ganda. Sabi niya, sige po, binuksan ka agad. Nakalak yung binuksan ka agad. Sukat niyo po. Hindi sinukat ko. Ang sinukat ko, ganda. Ganyan. Ganda. Lakad. Sarap pala lumakad pag ganun. Lakad. Sabi niya, kukunin niyo po. Sinabi ko ba? Minsan may pa-juice pa. May pa-juice pa. Ibang klase. Ang bihira. Tapos sabi ko, medyo, no. Teka, mag-isip ako, tingin lang ako sa iba, babalikan ko yan. Nung pag-alis namin, huwag na kayong lumingon pa. Turuan mo minsan, na kahit hindi ka bumili nun, tataas ang confidence mo. Pero hindi ka magiging hambog, ha? Iba yun. Tinuturuan mo lang sarili mo. Minsan, hallelujah, glory to God, kailangan mong ganyan yung sarili mo. Para mag-level up ka. Hello, amen ba? Amen? Buhay pa ba kayo? Kaya, dito, yung talent, paggamit mo. Alam nyo, pag ang isang tubig, ilog o dagat, wala siyang outlet, walang isdang buhay. Botete lang ang nandun. Pero pag may outlet, may magagandang isda yun. Yung Dead Sea, kaya Dead Sea, kasi walang outlet yun. Pero pag may outlet yan, dumadalo yan, masasarap na isda ang nandoon. Ang hirap ang ilog na walang outlet. Bakit? Ayaw kong lumusong doon. 100%. Pag ano mo doon, buhaya, it can be. Pero hindi, kahit na walang buhaya, ayaw ko talaga yun. Ayawan ko lang, baka mataga ako pa. Pag oras na, may linta yun. May linta. Pag nagpapaligo kami ng kalabaw at pinalusong doon ganyan, pag angat mong kalabaw, ay nagbibitawan yung linta. Nagbibitawan yung linta. Subukan yung maligo doon sa stagnant na water. Nung baha, ang daming naliligo. May mga kasamang malangoy na ahas. Kaya kailangan may outlet. Pag tumatanggap ka, dapat may outlet ka. Pag may talent ka, dapat may outlet ka. I-share mo yan. Hello, amen. Oh. But the thing is, the moment na i-share mo yan, you need to meet the requirements. Hindi lang pwedeng puro tugtog lang. Meet the requirements. Kaya nga may molding. Hello, amen? Mag ka muna. Ang hirap naman nun. Oh. Kasi kung hindi, paano yung iba? Hindi magle-level up. May molding. Number 3. Pakibasa. Treasure. Diba? Ano yan? Treasure. Ano yung treasure? Breakthrough in finances comes when you are willing to become a channel of blessings. Hindi ka pagpapalain ng Diyos ng para sa sarili mo lang. Tandaan nyo yan. Hindi yan pagpapalain ng Diyos para maging makasarili ka. At wala akong nakitang pinagpala ng Diyos na hindi naging giver. Praise God. Hindi po pwede. Dapat daanan mo talaga yan. Hallelujah. Kaya nga, bukas palad ka dapat.
Wala akong nakitang mananampalataya na pinagpala ng Diyos na hindi marunong magbigay ng tithes and their offerings. Ako na nagsasabi sa inyo. Matagal na po ako. Ako po ay 1982 nakakilala. 42 years na sa Lord. 42 years na sa Lord. Wala akong nakita na pinagpala na kung saan ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko to sinasabi para lang kayo ay ganyan to, ganyan lang. Para lang, hindi po. Katotohanan po yan ang sinasabi ko sa inyo. Hello, amen? Amen? Kasi pera ang pinag-usapan. Pag pera, talagang delicate ang pera eh. Pero the moment naman na naging decided ka, makikita mo. Praise God. Kung paano mag-multiply si Lord from nothing. Tandaan nyo, ABCI, Amazing Breakthrough Church, it starts from nothing. Kaya pala dumaan tayo sa ganito. From nothing, papunta na tayo sa next level to something. Hello, amen. Amen. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. Pamilya tayo. Kailangan meron pong dapat na sharing of everything. Your life, your time, your talent, your treasure. Hello, amen? Sana ang mga naririnig mo ngayon, hindi mo lang dito pinapapasok at pinalalabas mo dito. Praise God. Yun na, pinatatagal mo. Tingnan nyo, hindi nila narating ang promised land ng Israel, hindi narating ang promised land hanggat hindi napagtagumpayan ng kanilang sarili. Saan? Sa ilang. Sa disyerto. Praise God. Kaya Egypt, ano pa? Wilderness, and then promised land. Saan sila pinakamatagal? Ang tagal ng molding sa sa wilderness Ilang taon? 40 years. Pumantayin na maging 40 years. Bago ka magbago, saka mo ma-realize na sana nakinig ako, sana kabukas pa ang kahapon, sana. Naku po. If you give your tithes, it doesn't mean nagbibigay ka na, generous ka. No. Sinusuli mo yun, hindi sa iyo ang 10%. Kaya nga sinabing magnanakaw Bakit? Pag ginalaw mo ang tithes mo, magnanakaw ka. Bakit? Hindi sa iyo yun, sa Diyos yun. Katibayan niya, all truths are parallel. Pagdating sa gobyerno, tax. Hindi may bigay ang tax mo, may kaso ka. Tax evasion. May kaso ka. We don't own anything here on earth. Bumili ka ng lupa. Yearly may binabayaran ka. Hindi lang tax declaration. Kung meron kang titulo, walang tax declaration. Pero may buwis. Babayad ka. Praise God. Bumili ka ng sasakyan, sa'yo na, may babayaran ka taon-taon. Pag hindi mo nirehistro yan, huli ka. Maliban na lang. Gaya mo si Bong, nakakapuslit. Hindi. Rehistrado na pala. Praise the Lord. Proof lang yan na we don't own anything here. May tax Ganon din sa Diyos. And be faithful. Alam niya yan Kaya, nagbigay ka ng 10% mo, hindi ka pa nakapagbigay kay Lord yun. Sinoli mo lang yun. Kaya nga sabi niya, bring. Subukan nyo to. Pag hindi po ang Diyos na to nagpakatotoo sa inyo. Glory to God. Saan ka totoo para maging giver? In your offering. In your offering. Sabi ko nga noon, before pandemic to tinuturo ko, dapat balanse. Kasi minsan, ang bigat ng tithes mo, 10%, pero ang offering mo ang gaan. Nakita niyo yung paliwanag ni Pastor Arnold ng anniversary? Hindi proportion. Sabi niya, nag-tithes ka ng 10,000, nag-offering ka ng 100, hindi proportion. Ganyan hindi proportion. Dapat proportion. Timbangin mo. Yun ang pagiging generous. Pero parang hindi kayo ganado sa natin. Lipat channel na nga lang natin. Giving is key in living abundantly. It's not an automatic. There is a process. Don't be surprised if you are experiencing financial problem right now. Dadaan talaga dyan. Bakit? Para makita ng Diyos ano ang ating dapat ituwid sa atin. May mga pagsubok talaga financially tayong dadaanan. Para lumabas yung faithfulness and truthfulness. Ang katapatan, ang katapatan ay makikita sa oras ng kagipitan. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo,
Sa oras ng kagipitan, hindi mo ko iiwan. Di siya nagkulang. Paging tapat, mahal, sa tapat na anak mo. Praise the Lord. Warning lang, babala lang. Ilagay mo yung hindi paalala, kundi babala. Asawa ni? Huwag mong gagalawin ang tithes mo sa oras ng crisis. Bakit? Sapagkat mawawalan ka ng protection. Sabi mo, hindi pambayad utang ko to. Ibayad ko muna sa utang ko yung tithes ko. Nako, lalo kang nawalan ng protection. Huwag mong gagalawin yan. Be faithful to your tithes. Praise God. Alam nyo ba na ang tanging makakapag-rebuke sa devourer ay yung tithes mo? Saan? Malakay 3:11. I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soul, of your soil, I mean. And your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Ano yan? Verse 11. Ang sino magre-rebuke? After ng verse 10, yung give your tithes, bring the whole tithes, He will rebuke the devourer. Only your tithes can rebuke the devourer. Amen. Praise God. Kaya giving your tithes is your protection. Amen. Be faithful to that. Kasi tandaan nyo, Diyos siya. Alam niya lahat ng mga bagay. Alam niya kung... Hello, amen ba? Ulit-ulitin ko ulit, mga kapatid. Ako mismo, hindi ko maisip paano kami nakasurvive noong pandemya. To be honest, hindi ko talaga maisip. Praise God. Hallelujah. Kaya, lalaban ako ngayon ng sabunutan. Sinong lalaban? Magandang kalaban, si Louie. Tali dito pa. Ang bihira. Pero si Lord, tapat talaga ang Panginoon. Amen. Grabe. Doon mo makikita ang katapatan sa oras ng kagipitan. Amen po ba yun? Ba't parang di kayo ganado ngayon? You have no walls of protection if you don't tithe. Mas malaki ang mawawala pag hindi mo binigay. Tandaan mo yan. Pag nagbibigay ka na naman, huwag mong ihinturin sa panahon na ikaw ay nagigipit. Bakit? Dahil si Lord, ang tinitingnan niya, ang iyong faith. Kaya pag ikaw ay nagigipit, pairalin mo ang iyong faith. Praise God. Pasok pa rin, Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Kaya mga kapatid, there is a price of commitment. It includes your treasure. At wala nang amen. Be faithful so that you will become fruitful. And be truthful also. Maging makatotohanan kasi ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Amen? Patibay dapat ang relasyon natin sa Diyos. Hindi pahina. Palakas dapat. Paayos dapat. Patatag dapat. Palalim dapat. Amen. Amen. May nagre-response pa ba sa online? Praise the Lord. Glory to the living God. Kaya sa oras na ito, ay magtatapos na. At tapos na pala. Praise the Lord. Sana manarinig natin na ito. Kasi, etong year na ito, hallelujah, a year of reset talaga. Ano yung mga bagay na hindi mo nagagawa o nakalimutan mo na o kaya ininto mo na, reset mo ngayon. Apply mo. Tingnan mo, kung gusto mong makalaya, andyan ba kayo? Giving is part of your, hallelujah, commitment unto the Lord. Be faithful to that. Amen? Meron po tayong mga kapatid na kung saan inaayos na ni Bong, tuloy na tuloy po tayo sa Vegan Ilocos Sur ngayong December. Meron siyang mansion doon, magbabayad lang tayo. Praise God. Magbabayad lang tayo. Praise God. Per day, per head, 500. Hindi naman siguro mahirap yun, no? 500. Kasama na doon, kung hindi ka makatulog, patutulugin ka namin. Ang taga-bira si Louie.
Praise God. 500 per head. Ano? Ganun ang budget natin, di ba, Bong? Ano? Oh, praise God. 500 per head. Meron kang tulugan, siguradong tulugan. 3 days tayo doon, 2 nights. 3 days, 2 nights. Kasi libot na raw natin noon, bigan noon. According to Bong. Praise God. Hallelujah. Tutulog tayo sa baluarte. Wow. Ay, hindi pala. Kaya paghandaan nyo yan. Paghandaan nyo ang December. Pero, merong mas matindi. Next year, paghandaan nyo. Bakit? Lahat tayo ay pupunta sa Negros Oriental sa anniversary at magkakaroon ng family camp sa Negros Oriental. ABCI Negros Oriental. I-ready nyo na yan. Ang anniversary sa Negros Oriental ay June 12. Holiday yun. I-reserva nyo na yung linggong, yung week na yun. Ngayon pa lang mag-file na kayo, kaya huwag kayo mag-a-absent, mag-file na kayo ng leave. Mas maganda sana kung Lunes hanggang Sabado. Ngayon pa lang, sabi nyo, hindi kami mag-a-absent. Bakit? Bigay nyo po itong... Yeah. Praise the Lord. Hello, amen? At eroplano tayo dapat. Para mabilis. Kasi matagal yung barko. Eroplano na lang. Kasi pag advance booking, ay mura rin naman. At kung gusto nyo mas mura, pwede yung nakatayo ka lang. Praise God. Mga kapatid, ako'y naniniwala. Kasi, makaka-breakthrough tayo in spite of. Tandaan nyo, yung mga dinadaan ng kapaitan, kagipitan, ingredients lang yan sa matagumpay na buhay. Don't be discouraged! Hello, amen? Amen. Meron akong babasahin dito. Ito nang pinaka-conclusion ko bago tayo mag-worship. Praise the Lord. Glory to God. Meron akong nakita rito na kung saan. Tingnan nyo. Millionaire's Mind. 3 stories to boot. Nokia refuse Android. Balitaan nyo ba? Ano sikat noon na cellphone? Di ba Nokia? Refuse Android. What's Android now? Tingnan nyo. Mas nangibabaw ba ang Nokia sa Android? Pero rejected nirefuse ng Nokia ang Android. Ano pa? Yahoo rejected Google. Sino ang reject? Yahoo. Ano na ngayon? Ang gulo-gulo. Di ba? Ano pa? Kodak refuse digital cameras. Pag sinabi mo kasing Kodak noon, ako, hindi. Ngayon, anong Kodak? Kokak na. Ano pa? Lessons. Take chances. Number 1 lesson. Number 2, embrace the change. Lesson number 3, if you refuse to change with time, you will become outdated. Tingnan mo ngayon ang cellphone. Diba? Kaya ang buhay ng cellphone, mga 3 taon na lang, hanggang saan talaga eh. Kasi, alam niyo ba yung pampa-update, yung pampabigat yon. At pag mabigat na, tingnan mo, wala na. Magpapalit ka na uli. Kaya yung mga hahabol sa gadget, mapumulubi ka. Ngayon meron ng iPhone 25. 25 pesos. Praise God. 2 more stories. Facebook takes over WhatsApp and Instagram. Ano pa? Grab takes over Uber in Southeast Asia. Lesson. Become so powerful that your competitors become your allies. Reach the top and eliminate the competition. Number 3 lesson. Keep on innovating. Praise the Lord. Challenge lang to. 2 more stories. Kilala nyo to. Colonel Sanders founded KFC. At what age? 65. Si Colonel Sanders naka-breakthrough at the age of 65. Tingnan mo yung katabi mo, may 65 na ba yan? Sino rito yung umabot na ng 65 ngayon dito? Ang pinakamatanda rito, 64. Si Pastora, 64 na nung July 20. Ako po ay magsi-63. Mas matanda po siya sa akin. Obvious naman. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah.
Nakakaasar yung tawa nyo. Number 2. Jack Ma, who couldn't get a job at KFC, founded Alibaba and retired at the age of 55. Ang bira, no? Kilala si Jack Ma? Ang bira. Pinakamayaman sa China. Sino na? Jack Ma couldn't get a job at KFC. Pero mo nag-apply pala yun. Nirefuse siya. Ang bira. Kaya pag ikaw nag-apply at nirefuse ka, babalikan kita, mas bibilin ko yung kumpanya mo. Hindi, wag kayabangan yun. Kayabangan. Ano pa? Praise God. Saan pa ba yun? Hirap na hirap ako kasi wala akong salamin. Age is merely a number. Only those who keep trying will succeed. Last, but not the least, Lamborghini was founded as a result of revenge from a tractor manufacturer who was insulted by Ferrari. Tindi, oh. Founder Enzo Ferrari. Grabe, no? Tindi, no? Pambira. Ininsulto pala ang Lamborghini, founded as a result of revenge. Birang paghiganti. Tindi, no? Mga kapatid, hindi ko sinabing maghiganti tayo. Pero magsawa na tayo sa kahirapan. Pero bago mangyari yan, be committed unto the Lord. Siya ang dapat nating pagkatiwalaan. Yung mga nararanasan mong kahirapan, kagipitan, kakulangan, kalugian sa oras na to, those are ingredients of life. Na pag pinagsama-sama mo, makikita mo, at the end of the day, hallelujah, nakangiti ka. Sarap pala sa kabila ng inside, look at Joseph, the dreamer. Dinaanan, tindi. Pero ang dulo, palasyo. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Pati yung mga nasa online, hindi to panahon ng pag-quit, paghinto, pagbibitaw. Ito yung panahon ng pagpapatuloy. Bangon! Kaya mo natin to. Amen? Glory to God. Just close your eyes. Pag nilay-nilayan mong salita ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lagay mo na kung saan. Concentrate. Babawi ako. Makakabawi ako. Makaka-recover ako. Magpapatuloy ako. Lalakas ako. Magiging tapat ako. Sabihin mo yan sa Panginoon. Respond. Naririnig ka ng Lord. Wala tayong may tatago kay Lord. Just pour out your heart. Remember the ingredients in life. The Holy Spirit is talking to you right now. He's knocking at the door of your heart. Respond. Hindi ka kasing tanda ni Colonel Sanders. Ka-breakthrough siya at the age of 65. May mga bagay-bagay na nawala pero marirecover mo the moment you responded properly. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kinakatok ka ng Diyos. Matuto kang sumunod. Matuto kang magpakatotoo sa Kanya kung gusto mo ng breakthrough. Amen. May kasalanan? Anong balik sa Panginoon? Patawarin mo ako, Panginoon. Amen. Oh, may mga bagay-bagay hindi ka mapagtagumpayan. Hindi mo maiwan. Kausapin mo ako kung personal yan. Kausapin mo ako. Kasi lahat ng problema may solusyon. Talk to God. Tugon ng aking puso, sa iyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay.
sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko, at mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. At mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isang nandito. Face to face at yung mga nasa online. Lord, maging yung mga nasa online, malayo man sila, Panginoon. Iba nasa ibang lugar, nasa malayong lugar, nasa ibang bansa. Yung iba nasa ibang isla. Iba nasa Visayas, iba nasa Mindanao. Iba nasa abroad. Yung iba naman nandito sa paligid, Lord. Lord, mangusap ka sa bawat isa. Pati yung mga nandito sa face to face, Lord. Mangusap ka, Panginoon, na ang mga salita mo na narinig, Panginoon, ay hindi babaliwalain, kundi ito'y magbibigay ng kalakasan, Panginoon. Mapagtatagumpayan namin anuman ang laban, Panginoon. Anything and everything that we have experienced, Lord God, is just an ingredients of life, Lord. Mararating namin ang aming promised land, Lord God. Ang aming kasiguruhan ay ang iyong salita. Salamat po, O God. In the name of Jesus, Lord God. As we surrender everything unto you, Lord God. Hallelujah. Magkakaroon ng divine exchange. You will give also all the needs, O God, in life sa bawat isa sa amin, Panginoon. Makaka-breakthrough ang bawat isa, Panginoon. Basta't handang panghawakan, handang sundin ang iyong salita, Panginoon. We will give our treaties, our time, our talent, our treasure for the glory of God. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ang mga napag-aaralan namin, hindi namin isa-isang tabi, kundi aming gagawin ito. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko, at mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais
ang puso ko at mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po, Amang Banal. Napakabuti mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, revive mo ang bawat isa. Lord, magiging tapat ang bawat isa. Lord, magpapatuloy ang bawat isa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless everyone.